At ang ating po subject ay the doctrine of God. No? Hango sa basic Christian doctrine. Dito na po tayo sa manual ko kasi page 41. Ano? At napag-usapan po natin yung nature ng Panginoon. The nature of God. Unang nature niya, God is eternal. Ano po? Pangalawang nature, God is immutable. Pangatlo po ay God is independent. At ngayon po ang pag-usapan natin, God is omnipotent. So tayo po muna ay manalangin. Pastor Jose, open us in prayer. Sige, salamat po kayo ng Diyos sa pagpapalagay sa buhay na kasandalian. Pagkali sa kaalaman ng katanungan ng sa mga panalihan ng maraming sa mga Biblia. Aming madalangin sa mga pagpapalagay sa pag-aaral sa Kristo. Manang po kami. Nakawa Panginoon ng aming mga pag-aaral ng Diyos. Mapapasay siya. Kasi parang puso ng mga kalagamit natin. Sa aming buhay panambataya, kami sa aming tutulog ang naralimang sa ito. Kalimutan na panahon tayo. Kaya sa amin siyang pagturo, Panginoon, sa kalapasan sa Kanya, upang mag-mission, turo sa inyo na niya. Pagpatuloy, para may pamagilan ng tulad namin. Maraming salamat at in the name of our Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. So, God is omnipotent, number 4, na ibig sabihin, He has power over everything. Ano po? Siya po ay makapangyarihan sa lahat po ng aspeto, no? At sa Genesis chapter 18, verse 14, ang sabi po diyan, and the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and saying, shall I surely bear a child since I am old? Tapos yung sumunod, ito nga patunay, no? Is anything too hard for the Lord? So, meron bang mahirap sa akin? Sabi ng Panginoon, ano? At isa pa pong talata, yung po sinasabi sa Jeremiah chapter 32, verse 17. Sabi po diyan, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. There is nothing too hard for you. Isa pa pong talata, Jeremiah chapter 32, verse 26 to 27. Then the word of the Lord came to Jeremiah and saying, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yan po. At pagdating po ng Matthew chapter 19, verse 26, sabi po ng Panginoon, but Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. So, yan po ay mga talata, no, na patunay po na ang Diyos po ay omnipotent. Ang Panginoon Jesucristo ay omnipotent. Ang God the Father ay omnipotent. Ano po? Of course, God the Holy Spirit is also omnipotent. No? Tingnan po natin. Ano uli ibig sabihin ng omnipotent? He has power over everything. Isa-isahin po natin kung saan po yung mga bagay na kung saan meron siyang kapangyarihan. Letter A, God has power over nature. Ayan po. Siya raw po ay meron pong kapangyarihan o mas makapangyarihan po siya. Kahit na sa tinatawag na nature. Pag sinabing nature, ano po ang tinutukoy? Kalikasan. Kalikasan. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa siya sa lindol. No? God is in control. Mas makapangyarihan pa siya sa bagyo. Tama ba? So, kahit na palakas na ngayon yung bagyo, no? Matindi yung inabot. Sino ba mga taga Masbate diyan, ano?
Pero bakit, ano, nung nakaraan naman yung Cebu naman ang inuga-uga, ano? Ito mo yung mga nangyayari. Yan po ay ako'y naniniwala na nagagalit na ang Diyos eh. Di ba nagagalit din ang Diyos eh. Kaya lang eh, yung kanyang number one creation, ano? Katauhan ng tao. Ito yung mga nagpapasaway eh. Kaya nagagalit siya eh, no? Sinisira yung kanyang... Lalo na yung mga nasa gobyerno natin, ano, sa ating bansa. Grabe. So, Job chapter 9, verse 4 hanggang verse 9. Awit chapter 33, verse 6 to 9. At sa Nahum chapter 1, verse 3 hanggang verse 6. Basa nga po yung Awit 33, verse 6 hanggang verse 9. Ang buong daigdig kanyang nilikha, sa kanyang salita, lumitaw na pusa. Hanggang 9, 6 to 9. Sa utos ni Yahweh, nilikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang mariligit. Sa isang dapo, tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh, ang lahat ng sa lupa dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig kanyang nilikha, sa kanyang salita, lumitaw na pusa. Okay, so sa kanyang salita, lumitaw na kusa. So, yun po yung mga, ano, no? Ibig sabihin, kaya niyang utusan ng nature. Di ba? Kaya niyang utusan ng lupa. Sumusunod naman. Yun ang maganda, no? Kaya lang, yung tao, yung utusan, ayaw sumunod, no? Mga nagdi-disobey pa nga. So, sabi po ng isa pang talata, the Lord is slow to anger and great in power, and will not at all acquit the wicked. The Lord has His way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of His feet. He rebukes the sea and makes it dry, and dries up all the rivers, Bashan and Carmel, with her and the flower of Lebanon. So, whilst the mountains quake before Him, the hills melt, and the earth heaves at His presence. Yes, the world and all who dwell in it. Nahum chapter 1, ano? Verse 1 hanggang verse 3. So, ito po, medyo merong mga ano rito. Sa sumunod po, letter B, God has power over man. Basa po, Santiago 4, talatang 12 hanggang talatang 15. Ang Diyos lamang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihan, magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw sino ka upang humagaw sa iyong kapwa? Makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan, at isang taong kaming titigil doon at mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad mawawala. Sa halip ay sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Okay, so yan po yung sinasabi, no? Sana nga maging talagang no, yung mga tao na kanyang nilikha ay magpailalim sa kapangyarihan ng Panginoon. Problema, yung mga tao sumusuway sa kalooban ng ating Panginoon. No? Hindi nila alam na yung kanilang mga pagsuway ay paglaban sa Diyos. At wala pong sino man na kumalaban sa Panginoon na magtatagumpay o nagtagumpay. Pag kinalaban natin ang Panginoon, tiyak po yan na may paglalagyan ka. Ano po? because sabi nga, God has power over any human being.
Kahit na ikaw pa yung Prime Minister ng Russia, no? O sino ba, yung North Korea, di ba? O, hindi ka po pwede magmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Lalo na yung mga senator natin, mga congressman natin, wala pong pwede magmalaki. O, ito po, sinasabi rito, ano yung talata? Ano yung napapansin niyo sa talata? Para kanino yung talata? Sino yung kinakausap? May kayo idea kung sino yung kausap? Sabi ron, there is one lawgiver, referring to God, ano? At itong lawgiver na ito, He is able to save and to destroy. Magligtas, ano? At, yun nga, magwasak. Tapos, who are you to judge another? Tapos, verse 13, come now, who say, today or tomorrow, we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Sino kausap? Christian? Sino yung mga... Hindi Kristiyano? Hindi Christian. Kasi sa 14, kaya nung dinakala ng araw, mangyayari bukas, ano yung buhay, kaya sa sinaw. Sino? Oh, sabi ng verse 14, whereas you do not know what will happen tomorrow, or what is your life. It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Christian or ano? Non-Christian? Christian. Oh, agree. Kung Christian, anong klaseng Christian? Anong klaseng mga mananampalataya? O anong grupo? Parang may grupo no? Ito, Bishop. Ha? Parang grupo ng mga Korinto. Nang? Parang taga-Corinthians to. Kasi sabi sa walo, saan nagbuhat ang magbabakat, saan nagbuhat ang mapagkaaway? Sa inyo. Di baga-baga nagbuhat din dito. Sa inyong mga kalayawan, nagbuhabak sa inyong mga sangkap. Yan, 2, 3, 4. Ano sabi ng verse 13? Ano yung verse 13? Makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. Isang tao kami titigo doon, mga kalangkal kami, at tikitan ng malaki. O sino yung tinutukoy? Mga negosyante yata. Ha? Mga malakal kami. Businessman. Di ba? Businessman. O, yung mga ngalakal, di ba? Sabi rin, no? Oh, come now, you who say, oh, ali kayo, magsilapit kayo sa akin, kayo mga nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa kabilang syudad, maglalaan kami ng taon doon, ano? At pagpunta namin doon, mangangalakal kami, buy and sell. Di ba? At kikita kami. Oh, sino yon? Mga kontraktor? Mga ngalakal, di ba? Kristiyanong mga ngalakal. Di ba? Yun yun mga ano, no? Mga negosyante. Yun ang mas binibigyan ng pansin kasi minsan kasi yung business ay nagiging dahilan para ikaw mapalayo kay Lord. Meron bang ganon? Di ba? Yung iba yun nga, nilaan na yung buong panahon, buong oras. Pagkita ng pera, hanggang makalimutan na ang maglingkod sa Panginoon. Oh. So, kaya sabi roon, whereas you do not know what will happen tomorrow, or what is your life. Oh, ano yung buhay nyo raw, it is like a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Parang, or what shall it profit a man if he gains the whole world but lost his own soul? Diba?
1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. Tingnan niyo po yung mga sinasabi roon. Additional lang. First Timothy, Ano po, First Timothy, Chapter 6, verse verse 9 hanggang Ang mga 10. naganasang Oo. yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring matutulak sa kanilang kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. O, di ba? Parang mga connected, ano? Hindi masama ang yumaman, ha? Magandang maging mayaman. Pero siguraduhin mo na hindi ka naman malalayo sa Panginoon. O hindi magiging Panginoon ng buhay mo ang yaman o kayamanan. 'Di ba? So, dito po hindi po sinasabi bawal ang yumaman. Hindi rin sinasabing masama ang pera. 'Di ba? Ano lang masama? pag-ibig. 'Yun. Love of money. Pag-ibig sa salapi. 'Yun po ang masama. No? Kaya nga sabi ron, but those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. Nagdadala na po ito sa kaguluhan at pagkawasak. Tapos pumasok ang verse 10, for the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away. Yun daw pong inuuna, Lagi yung pagpapayaman, what happened to them? Nagkaroon ng wandering, naligaw. And sabi nila, wandered away. Saan? From the faith. Sa pananampalataya, nalayo na sa pananampalataya. And pierced themselves with many griefs. Yan po yung Kaya kailangan ang tao malaman nila kung ano ang kalooban ng Panginoon sa kanilang mga buhay para magkaroon ng buhay. 'Di ba? Purpose ang buhay po ng tao. Hindi po kasi kayang punan ng pera ang yung desire ng puso ng tao. Yung longing niyaan. Ang Diyos lamang po ang siya makakapagpuno. And letter C, God has power over all angels. Daniel chapter 4 verse 35. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga anghel. Verse 5. Basa 4:35 ng Daniel. At ang lahat ng nanahan sa lupa ay nabibilang sa wala at kaniyang ginagawang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa at wala makakatang sa kanyang kamay o makagsabi sa kanya anong ginagawa mo. All the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Diba? He does according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain his hand or say to him, what you have done. Wala tayong rights, Kahit ikaw nakakaranas ng mga pagsubok, di ba? Basta kailangan alamin mo. Mamaya, baka isisi mo kay Lord. Minsan kasi dumarating ang mga dilubyo sa buhay ng tao, di ba? Nagkakamali ng pananaw ang tao. Si Lord ang sinisisi. Ay siya pala ang dapat sisihin. Siya pala may kagagawan. And letter D, God has power over Satan. Job chapter 1 verse 12. Job chapter 2 verse 6. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung ngayon gawin mo ng lahat ang gusto mong
mo lamang siyang sasaktan at umalis sa tagaan sa harapan ni Yahweh. Okay, so, behold, sabi ron ano, sabi niya kay Taning, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. Huwag mo lang siya sasaktan, no? At sa chapter 2, verse 6, and the Lord, sige po, tuloy nyo. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. May pahintulot lang, may pahintulot. Sabi ni Lord kay Satan, behold, he is in your hand, but spare his life. Wala kang karapatang, yan, kunin ang buhay niyan, di ba? Sige, gawin mo na lahat. But spare his life. So, letter C, God has power over death. Ayan po, ang Diyos, sabi po ng Ephesians 1:19 to 21, 1 Corinthians 15, 24 to 26, Revelation 1:18. Okay? 1 Corinthians 15:24, sabi po dito, then comes the end when he delivers the kingdom to God the Father, when he puts an end to all rule and all authority and power. For he must reign till he has put all enemies under his feet. And the last enemy that will be destroyed is death. Amen? Ano na po yung last enemy? Yun po, yung tinatawag na kamatayan. Ano po? At sa Revelation 1:17 to 18, do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Amen. So, ano-ano po yung limang bagay? God has power o overpower siya. Yung kanyang nature, omnipotent God. Diba? God has power over nature. God has power over man, over angels, over Satan, and over death. Kaya kung ikaw'y nananampalataya sa Panginoon, mapagtatagumpayan mo rin ang kamatayan. Di ba ba? Although, sabi nga ng ating Panginoon, bagamat mamamatay, di ba? Physical. Pero, after death, sa presence ka ng Panginoon. Amen? Pag wala kay Lord, pag namatay, di ba? Physically, pagkatapos noon, spiritual na kamatayan. Di ba? Okay, so, usapan naman natin, God is omniscient. Ibig sabihin that He knows everything. Ayun. Yan po ang Diyos. All-knowing siya. Alam niya lahat. Diba? Walang may tatago sa Kanya. Romans 11:33. Basa muna. 11:33. Omniscient. Ang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarong ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan, gaya ng nasusulat? Di ba? Sabi ron, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment, and unfathomable His ways. Tapos verse 34, for who has known the mind of the Lord? Or who became His counselor? Amen?
So, yun po ang ano. God is omniscient. Meaning to say, He knows everything. In 1 John 3:20, sabi roon, 1 John 3:20, Sakali mang tayo usilin ito, sapagkat ang Diyos higit sa ating buti at alam niya ang lahat ng bagay. alam niya ang lahat ng bagay. O, di ba? Sabi sa English but you have an anointing, ito ba yun? From the Holy Spirit, and you all know. Amen? So, ano kaibahan po ng, ng God is omnipotent and God is omniscient? What are the difference between these two term, terminology? Anong kaibahan niya? Ayaw niyang gawin lahat ng bagay. Ito naman, alam niya lahat ng bagay. So, sa omnipotent, God is powerful, all-powerful, makapangyarihan sa lahat. Walang pwedeng humigit sa Kanya, no? O lumagpas sa Kanya. Pagdating sa omniscient, Alam niya ang lahat ng All-knowing, bagay. those- yun, all-knowing, no? Alam niya lahat. Wala kang Diba? Walang may lilihim sa Kanya, walang may tatago sa Kanya. Yan po ang ibig sabihin. So, letter A, He sees all that occurs in every place and keeps watch upon the evil and the good. Every place, may blanco ba kayo? Every place. Nakikita niya raw, no? Lahat ng mga kaganapan. Sa lahat ng sulok. No? Kahit madilim pa yan. Kahit sa madilim pa nangyari yan. Walang madilim-madilim sa Kanya. Di po ba? O, yan po. Ang mga talata. Proverbs 5:21. Proverbs 15:3. Jeremiah 32:19. Hebrew 4:13. Basa nga, kahit isang talata lang dyan. Kawikaan 5:21, ang paningin ni Yahweh sa tao'y hindi niya aalis. Lagi nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Okay. So, wala tayong maililihim. Walang lusot. Di ba? Walang lusot. Walang Okay. blind spot. Oo. May CCTV. Wala tayong may tatago. Ibig sabihin. Kaya, pagka ikaw ay nasa Panginoon, magkakaroon ka ng takot na gumawa ng masama. Di ba? umayos ka. Oo. Kaya, yun Sabi nga ng 15:3 ng Proverbs, the eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. The eyes of the Lord, paano mo ilalarawan yun? The eyes of the Lord are in every place. Nakatunghay. Nakatunghay siya. Nakatunghay Di ba? Hindi nawawag Sabi ka diba, mayroon ano puno ng mata eh. Oo, yung pinalarawan sa kanya, di ba? May mata siya sa Pilipinas, may mata siya sa ano. Maraming tao sa mundo pero nababantay. Parang ano lang, parang Isilbi nga. Figurative. Oh. physical na pagsasalarawan na alam niya, nakikita niya na. Oh. Alam niya kung ano nangyayari. Nangyayari. Napapanood niya. Kung baga sa ano siya yung TV na doon lahat kasi yung ano. Kaya nga, no? Paano ilalarawan, ano? The eyes of the Lord are in every place. CCTV. Kaya nga, isang kapalintunaan dyan, yung ano yung alam niya yung lahat ng bagay, di pa nangyayari, alam niya, pero gusto pa rin niyang kausapin mo siya sa prayer. Gusto pa rin niyang sabihin mo, ano? Yun ang gusto Hindi niya. ba sabi natin pag hindi mo man namin sinasabi pero alam mo na. Oh. Alam na Pero kailangan mo sasabihin to. pa rin natin. Pero sabi ni Lord, tingin mo muna. Sa lahat daw ng lugar, no? Parang may mata siya, no? Meron siyang, ano? Consider Andiyan yung presensya niya, ibig sabihin. Sabi na, Kasi sa Elohim.
kailangan gawin. Alam ni Lord yun. Oo. Oh, tapos binabantayan niya raw yung mga masasama at saka yung mga mabubuti. Minamasdan niya, no? Keeping watch. Kaya hindi ka magtatago, hindi ka pwede magtago, no? Lalantad at lalantad yung mga kasamaan eh. Ibig sabihin di siya. Sabihin natin, parang yun din eh. Parang sa tao, halimbawa, hindi mo nakita yung ginawa niya. Pero yung nakusahan ka. Oo. O sige, ipaano yung CCTV? Parang ganun lang yung sabihin. Oo. Kasi limentuhan. Oo. Pinagawa ng barangay hall. Kaya yun, di ba? Nakakaya. Ang ginawa nila, sa ako lang pala ng buhangin. E di nung nag-crash, Oo. di ba? Nakita Ay, lalantad. buhangin lang pala yung pinaka-post. Talagang Grabe. nilalagtan ng Lord lahat ng mga ano yun eh. Buhangin na walang halo talaga, kahit kapnaw. Yung poste 1 meter, yung square is 1 square meter. Nung na-crack, ano lang, 30 by 30 na. Grabe na mga... Tulad ano, ng baha na nangyayari, kung hindi nagbumagyo, hindi na nagkabaha yung lahat ng lugar, hindi na natin alam na ganun pala yung nangyari sa flood control na yun. Yan, Kaya nilantad nga eh, inilalantad nilantad lahat ni Lord eh. ng Mga flood control na yan eh. So, kala nila, may tatago nila. So, sana matakot sila. So, Kaya panoorin natin kung anong gagawin ng Lord sa Yun. ating bansa. kaya nga, di ba? Kita nyo, no? Di ba kayo? Hindi ka nagtataka niyo. No? Bagyo, sunod-sunod, ano? Walang tigil, ano? September, October. Oh, ngayon, hanggang ngayon, October. May pahabol na naman. Pagtapos ng bagyo, ano nangyari? Lindol. Diyan sa Cebu, apektuhan ng matindi. Pagkatapos, putok naman daw yung Taal. Taal Volcano. Oh. Buto ba talaga? Kala ko, fake news. Fake news. Pilantal, di ba dito sa Laguna? Batangas. Tagaytay. Yung sinasabi, tapunan ng mga ano. Baka doon ihulog sa bulkan, kapag kami mga ano. Kaya wag tayong makakampante kasi isa nakakatakot yung lindol. Di ba? May pang bagyo. Kasi Oo. Yung lakas ng lindol na yun sa Cebu, malakas yun ah. No, yung 6.9 doon, ano? Ang ini-imagine ko, Bishop, kasi dumadaan ako dito dumadaan tayo dito sa may ginagawang Robinson. Ano ba to? Robinson ba to? Robinson. Oo. SM? Dito sa may tabi ng ano? ito. Ano ba? Doon Ah, dito. Sa simbahan. Yung Robinson. Kita mo yung poste na yun na... Ano yun yung poste? Ay, bagong gawa dyan sa may phase 1. Yung ano, Parang ganito lang ata Oo, kalaki kaya, poste. Para sa pang- ganun kalaki. Eh, kung baka naman yung ganun kalalaki. Hindi, ganyan yung bakal. Ang bakal. Ay, baka dumaan din niya sa ano, sa Papasok dyan. Wala na. Ghost Project. Ano ni Diskaya yan? Baka contractor niya si ano rin. Hindi nila napapansin niya. Kaliit. Kaya. Tapos yung mga bakal na nasa ka, liit din. Tapos dito kalaki building yung tinatayo nila. Kaya nga. Matsempuan lang ng lindol to. Naku, yun nga Kawawa kaya yung mga nakakatakot. taong ay, meron pa ng basketball court yan sa taas. Ah. May court sa taas. May Yan court lang daw. ang gagawin eh. Sabi, mali na. Ayaw ko lang. Oo. Pag may event yung Dati kasing court yun eh. iba yung Oo, dati basketball court Oo, yun. basketball court yun. Oo. Kaya siguro. Kung marami namang post, okay. Hindi marami yan eh. Hindi ko pa nakita. Madalang. Kasi araw-araw halos Hindi ba nakita diyan kung kami dumadaan kayo? dumadaan Lagi kong kami. binasabi ko, di ba nila napapansin yan? Ang dalang ng poste. Poste pang bahay yung ginawa. Tapos hindi masansan yung poste. Oo. Oo. Maliit na Tapos, bakal. kalaki ng building niya. Ilang story siya. Kung ganyan kalaki, maliit lang. Maliit yan. Dapat times 2 dapat naman. Saka maliliit na store yung Pag second floor lang Pag yun, nagawa eh. yan, eh, makakapasok naman kayo, di ba? Pasok kayo doon, tingnan nyo yung poste. Yun, pagka Hindi ako na. papasok. Hindi ako papasok. Sa December, bukas na yun. Yan. Kung 2 story siguro baka pwede pa. Pero kung ganun, 3 mo. Kasi yun. Kasi na siguro two story lang siguro. meron ka na sa taas. Meron pa. May bahay. Napakalamang building. Eh, ang ano mo kasi ng court kapag may event,
Yung tao, kapag nandaan sila, yung din. Oo. So, may tendency yung oo. So, sana pulido yung mga ano nila, no? Yung mga halo-halo nila diyan. Sana. Kasi baka mamaya buhangin na Ako loob. naman, kung 1, 2, 3 ang ano, okay lang. Kung 1, 2, 3 ang mixing. Eh, paano kung ano, 1, 3, 5? Atay. Ito pa, no? So, letter B. He knows everything that occurs in nature. So, alam niya yan, yung mga bagyo na yan, alam ni Lord yan, di ba? So, kaya nga, malamang siya na talaga nagpadala eh. Para matauhan itong mga wicked na ito eh, no? Mga corrupt na ito eh. Kaso bisang bali, wala naman sa kanila. Ha? Bali, Wala takot sila eh, no? Yan ang nakakatakot doon sa kanila eh. Kaya nga, sabi, kaya yung iba hindi naniniwala na may Diyos dahil yung mga atheist kasi ang argumento nila, kung may Diyos, ba't niya hinahayaan na mangyari itong mga nangyayari? Ayun nga eh. Kasama. Yan yung mga argumento, no? Kaya yung ibang paniniwala, wala nang pakialam ang Diyos sa ano, no? Sa hindi siya yung may control according to them, ha. Doon sa nature. Tsaka kaya din naniniwala sa Bible kasi yung sinasabi na ito ng Bible ay iba doon sa obserbasyon nila na nangyayari. Sabi Yan, ng Jeremiah, ano magagawa ng palayok sa naglikha sa kanila? Wala. Okay, Psalms 147, verse 4 and 5, basa. Alam niya katitiyak ang bilang ng mga bituin. Isa-isang tinatawag sa pangalay tinuturing. Si Yahweh na ating Diyos ay dakil at malakas. Tagay karunungan, hindi masusukat. So, alam niya raw, ano, yung bilang ng mga bituin. Mga pangalan. Pati yung pangalan, no, siya nagbigay. Siya rin nagbigay ng mga pangalan. He calls them all by name. Oh. So, great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Oh, di ba? So, sabi sa Matthew 10:29. Nasa? Matthew 10:29. Hindi ba't pinagbibili sa halagang isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi nauulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Okay, so Matthew 10:29, ano? Kaya yung ano, yung 30. At kayo maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Bilang, no? Okay. Count ni Lord, ano? Pati buhok, ano? Ang hirap. Yung ano na lang, Bishop, yung na-amaze ako, Bishop, yung sa tampart ng tao, Ay, Oh. ganyan nga. hindi magkapare-pareho. Paano kaya nangyari? Oh, di ba? Parang halos pare-pareho eh, no? Sa Halos dami ng kapag- tao sa mundo, ilang bilyon. Pero yung dito natin, walang nagkakapareho sa tampart. Oo. Diba? May pagkakaiba-kaibahan talaga. Ano kaya nangyari yun? Yung pattern, wala talaga. Imposible. Diba? Ang imposible sa tao, ang imposible sa Diyos. Oo. Grabe sila ganun. Nakapasok ang isang kamilyo sa isang kayo kaya ng tao. Are not two sparrows sold for a copper coin? Oh, di ba? Yung ano, no? Yung ibon, yung maya. Binibenta lang daw po ng ano, magkano? Sold for a copper coin. O parang bagang talagang walang halaga, no? Yung halaga, walang bearing yung halaga niya. Pero di nyo ba alam na sabi ron and not one of them falls to the ground apart from your Father's will. O yung ibon na walang kahalaga, pero sabi roon na wala diyan mamamatay hangga't hindi kalooban ng Panginoon. So, control pa rin ni Lord, ano. Tapos sabi roon, but the very hairs of your head are all numbered. The very hairs of your hair, ano, are all numbered. Gaano man kakapal ang buhok mo, di ba? Bilang yan. Alam ni Lord yan.
Sa akin, madaling bilangin mo. Iba sa atin, madali nang bilangin eh, no? Hindi mahirapan sa may mabibilang. Meron pa naman. Meron pa. Madali nang bilangin. Aba sabi ng Matthew 6:8, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Kaya yung iba sabi nila, wag ka nang manalangin. Kasi alam naman ni Lord eh. Kanang humili. Huwag ka nang humingi. Yung iba, may doktrina ng ganyan, ano? Hindi na daw kailangan manalangin. Kasi alam naman na ni Lord yung needs mo. O di ba, pagkagising mo, Lord, alam mo na, ha? Lord, palibasa na lang. Tulog na ako, palibasa na lang. Wala na bahala. Di ba? Huwag ka na So, yung may iba lang ako ng konti, no? Naniniwala ba kayo sa kasi meron ako nakausap about cremation. Agree ba kayo sa cremation? Ano ba ang Tatanungin. Ako, personal. Against ako sa cremation. against? Sabi niya pagka masakit no yung pag daw nagpa-cremate o cremate mapupunta raw na impyerno. Sabi niya hindi ako. Yun, kahit na raw Hindi ko sinasabing pupunta ng impyerno, pero sa akin, ayoko kasi una, wala akong nabasa ng mga may talata ba? sa Uluman Tipan hanggang sa bago na may cremation na ginawa. Kahit yung pag-imbalsa mo nga, hindi nga po kasangayon ako hanggang maaari. May cremation ba sa Lumantipan? Wala eh. Meron. Hindi, yung Meron sunog. Sinusunog. Meron bishop, yung Si Achan, sinunog siya di ba? Hindi, ibig sabihin, yung mga nag-ano sa Diyos-Diyosan, meron sila noon. So, Oo. pinapadaan sa pito ng mga anak, sinusunod. Oo. Meron noon. Pero sa wala. Parang demonic siya, demonic Oo. practice. Kung susunugin mo yung Di ba si Saul at saka yung kanyang mga anak sinunog din? Sinunog. Alala ko, Bishop, yung nanay ko nung buhay pa. Against siya sa against siya sa cremation. Yung tita ko namatayan sa bahay namin. Ipapakrimate mo isang kapatid niya. Pero sabi ng nanay ko, ayoko ng cremation. Hindi, ito na namatay mother ko. Kailangan doon sa nicho, para maipasok yung kapatid kong bakla, kailangan aalisin yung isa. So, yung mother ko, pinakrimate namin. Sinusunog nyo. Pinakrimate namin. Sabi namin, kinakausap ng ate ko. Sabi niya, Nay, sorry alam ko, ayaw mo na cremation. Pero walang magagawa kasi kailangan yun ang tayo dun sa office eh. Kailangan Gusto isang niya cremation, sabi ko, wala ka nang alam pag ka namatay ka na, basta ako masusunod. Kasi ang palibasa wala sa Bible, Wala nga. hindi binabawal, hindi rin ipinapahintulot. Kumbaga, pag silent ng Bible, Neutral. neutral. Balansyado ka dyan. Nasa kanya-kanya na lang yun. Mm-mm. Sabi ng isang theologian, isang kilalang theologian, tinanong siya, do you believe in cremation? Is it biblical cremation? Sinagot niya lang, ang sagot niya lang kung alin ang gusto mo. Oo. Kung gusto mo nang madali kang maging alabok, Oo. pa-cremate ka. Kung gusto mo nang mabagal, slow Process. ito pala sabi niya, gusto mo nang quick process o slow process. At the end of the day, doon din ang uwi. Alabok din. Oo. Ah, Meron lang walang slow. problema. Meron May slow process. process. Oo. Normal kasi Depende kaya sa- ako yung buto mo eh. Depende sa talagang Diba? tao. Ay sabi ko sa kanila, ay galing kasi kami sa pulumbaryong kanina, nag-deliver kami sa Lalamove. Sabi ko, pag ako namatay, gusto ko cremate niyo ako para yung mga dadalaw, hindi mainitan, hindi maulanan, at naka-aircon sila. Tapos may matatandang, dalawang matandang bumaba sa kote. Uugod-ugod. Okay, kami dalawa ngayon.
Hindi na pupunta sa sementeryo yan at naglalakad sa damo at maulan. Pupunta sila doon, parang sila pumunta ng hotel o sila malalamigan sila doon. So, Hindi na nahihirapan. ibig sabihin, hindi naapektuhan ng kaligtasan. Opo, Hindi na apektuhan ng hindi na. Di ba kasi iba, Kanya-kanya lang yan. Slow process, fast Oo. process. Wala yan yung sa patient eh. mapupunta Kung na totoo yung siya, gobyerno. kung halita sa pag-usapan, walang ano doon. Eh, kasi, change our body nga eh. hmm, Kaya lang, kung titingnan mo kasi, bakit walang cremation, bakit hindi cremate ang Lord? oh, Kasi ang taka kasi is, parang, parang banal sa patay na yung image kasi parang banal pa rin. hmm. Parang ganun ang nakita Eh, ko. yung dogmatic o kaya yung extreme, di ba? Pagka mali ang Siya yung... meron po akong kaibigan ng pastor. Kung hindi mas mura. Nagbibiling niya palagi na kahit pa-cremate Ang daming siya. pastor na cremate eh. Kasi ayaw niya nung kakainin daw siya ng mga daga, uul. Ayaw niya naman ng uurin siya. Cremate siya. Oh, Kasi Hindi ka- kanya-kanyang pananaw. Yung mga dahilan, Kanya-kanyang... patay na mikrobyo mo, hindi ka naman Kasi mikrobyo. kaya nagiging practical siguro ang Sunog cremation yun. kasi kapag nagpahukay ka ngayon, Oo. kapag sa nakuha namin sa may Bulacan, sa may santuario, Pahukay pa lang. 33,000, 35 hukay lang. Eh di, pag nagpa-cremate ka, nasa 20,000 20,000 lang. 20,000. Oo, yun. Because ano pa, Wala ka pa nga taon nun. Yan nga yung sinasabi niya. Tsaka pag nasa Amerika ka, sa ibang bansa, Pero mas di mahal siya- ibiyahe dito ang Pero di siya- taon mo. Ang alam ko, merong grupo. May nga, oo. Ang alam ko, siya merong grupo na para nag-uso ng cremation. Hmm. May grupo eh. Nag-uso ng ano. Parang mga Buddhist yata nag-uso niya. Ay, Yung cremate yung tao. Ang tingin ko dyan, hindi ko pa na-research yan, pero tingin ko yan ay pagan practice. Pagan practice talaga siya. Pagan practice siya. Oo. Sabi pagka-demonic, ano nga yung ano niya, yung ano niya. Kasi, sa Bible kasi, nakita ko yung sasabing sinusunod nila ng mga anak. Oo. Pero, Si Akan sa Joshua 7:25, diba? family burn after sinning against God. Saul and his son will burn Ayan. after death, prevent bodies from being Oh, sinunog ano? hated and enemies. 1 Samuel 31:11-13. Condemn Moab, burning bones of the king of Edom. Parang lahat. Kasi kung may bearing Kasi yan sa, kapag- kung may bearing yan sa Diyos, Oo. ang death is part of life. Meron dapat siyang parameter kung ayaw niya ito. At kung ito practice ng paganism, which is against God's will, masusulat dapat sa Biblia eh. Oh, May dapat eh. komentaryo, Kaso silent eh, isang no? linya man lang o isang word na magbibigay ng hint sa atin na ayaw Sabi, ni Lord. yung patay kasi, parang wala na. Walang bearing sa kanya yung Wala na bearing. oh, when you die, however you die, wala kang sa Diyos. Wala Wala nang na, wala nang tapos na eh. pag-asa. Ayun nga. Wala nang hope. Kung paano kayo lilipin, Depende wala nang sa usapan kanya. doon. Basta, So sabi, saan tayo galing? Sa Alabok. No? Babalik sa Alabok. Ang katwiran niya, sa cremation, hindi Alabok, nagiging abo. Tsaka masosya ng cremation, pag nilagay May kaibahan ba yung- kung yun ang batayan, eh paano yung mga Dapat alam mo. sa dagat? Oh. Ano? Walang alam ko doon. Wala. Sinabi niya ang ano, patig. Wala talaga. Ubus. Kasi matutunoy, kasama sa tubig yun eh. Oo nga. Eh di ba yung abo pagka binasa mo yan, magiging ano yan? Putik din yan, Alabok din yan. Doon din ako eh. Doon din ang punta niyan eh. Kaya nga slow process lang daw ang gusto mo. Oo. Hindi, sabi ni John MacArthur. Slow. Oo. Fast at saka ano, slow. Process, fast process. Bishop, ano, sinataki. From dust you return. Pero kung sa Bishop dagat, Oo. sa dagat, yung Oh, yun, yung mga abo. walang condition. Wala. Oh, paano sa rapture yun? Practice lang. Kanya-kanya na lang. Pagan practice Diba? lang. So, kasi pinoproblema pa nila yun sa rapture eh. Paano? cremation kasi Ano ba, Kristiyano, kami mga maliliit na naman silang gano'n. Aircon sila eh. Naka-aircon. Kasi ito, ang pamilya nito sa probinsya, mahilig dumalaw sa namatay na Namatay, oo. pamilya.
Kita kayo nung mulang umaraw, kahit ang hirap puntahan yung puntod, dulo-dulo, tapos aakyat pa sa mga puntod na mga patong-patong na Lalo na dulo. sa mga... Para lang sa pumunta public. doon, madalaw Sa na. public. Oo. Sa ngayon kasi ganun talaga ang sistema. Pero nung araw kasi, Tapos magre-ritual Maganda ng ang pagpunta. sa So, paano yung mga cemetery. matatanda, hindi na papasok. Diyan na lang kayo na, huwag na kayo pumasok, baka madulas pa kayo dito. Yung mga... Sa araw ng mga patay, nung panahon kasi yung cemetery, yung public cemetery, maganda pa. Oo. Maganda pa nung araw, hindi sisikan. Kasi sa Israel, sa Lumantipan, walang account ng ano, walang yung living kasi libingan talaga. Tomb talaga ang kanilang mga ano, kuweba, cave, doon sila na mga nililibing eh. Walang account ng cremation, yung common ha. Wala. Oo. Pero yung pinarusahan katulad nga ng Yung ni parusa Achan, yun, sunog yun, parusa yun because of Kaya disobedience. yung namatay, tapos susunugin ka. Oo. Walang ganun. Walang ganon. Talagang ano yung slow process talaga. Parang ano siya, kung sabihin, kung walang mga, kung hindi tinanong ng Biblia, possible na, kung gusto talaga ng Diyos, yung, sabi nga, slow process ng pagkatulog. Doon ka na sa slow process ano. Kasi sa lubog ka sabi, sa lubog ka uwi, di ba? Sa lubog ka uwi. Sabi, isama ka sa lupa para, Kasi yung common process, galing sa alabok, balik sa alabok. Yung mabilis na proseso, galing sa alabok, papunta ng abo. Yun- Kaya, Magiging ano pa rin yan. hindi, para may pagkakaiba yata ang alamok sa abo. kita mo na, nag-isip ka na. May magkakaiba ba yung abo sa alabok? Parang, kakaiba. Oo. Di ba sa cremation nagiging abo? Lupa na natural eh. Eh yun, pagka tinibing ka, so yung katawan mo, mabubulok yun, sasama taga sa lupa. Oo. Yun ang mo. Yung, alam mo, sa English lang nun, dust. Alikabok. Parang pinagpa mo yung... Yan yan. Oo, yun. Oo, yung alabok, di ba? Ang ibig Oo. sabihin, Yung abo. ang ibig sabihin ng alikabok kasi, Ano din yun eh. ang ibig sabihin ng alikabok, ano siya, lupa siya na fine. Fine siya, para bang, ano lang talaga siya. Kung siya parang arena ang dating niya, parang ganun lang. Oh, parang ganun yung ano, yung abo. Ganun siya. Kahit yung- Parang refined ba? Kahit yung alam mo, Oo. kasi pag ano ba, sa kalsada, Depende. sa sakyan na lang, di ba? Pagpayag ka, mabilis ang vibration sa mo. Pag malaki. Kasi yung Ibig sabihin eh, di ba, wala ba, parang arena. Lagay mo yung tubig yung arena, nabubuo eh. Eh, halimbawa naman, yung abo, lagyan mo ng tubig. Hindi siya nabubuo, Bishop. Hindi mabubuo? Nabubuo. Ay, Nabubuo din yun. Nagiging parang... Di ba? Yung ano, Abo siya, pag binasa mo yan, mabubuo din yan, di ba? O pwede mo rin galing maruya. Pero yung talagang ano, yung talagang alam mo talaga na natural, pag binasa mo tsaka yung ano, pag ginawa ka mo, may pagkakaiba talaga. Pagkakaiba din. Iba, mas pino yung ano. Mas Mas pino yung alabok. Ay, yung ano, yung abo. Hindi, parang mas maganda tong ano, itong talagang Natural. putik na. depende sa source ng ano, ng abo. Kaya, ayan po, walang kinalaman sa kaligtasan niya. Wala. Ako minsan wala. Di ba? Nasa sa iyo na yon kung ikaw ay magpapasunog o maglilibing ng common, di ba? So, hindi maapektuhan ang kaligtasan ng kahit sino. Eh, problema nga, naging doktrina eh, no? Oh, kasi daw, dapat nga, balik sa alabok, hindi balik sa abo. Kaya naging gano'n. Dahil kung pagan practice siya, Christian ka, huwag mong gawin. Parang gano'n lang siguro. Parang gano'n lang siguro. Pagan practice to. Christian ka, huwag mong gawin. Parang gano'n lang siguro, Bishop. Kasi nga, halimbawa, Kristiyano ka, alam mo ba kung paano kaya yung remains mo, no? Alam mo kung paano gagawin ng mga kamag-anak mo sa iyo. Kung ikaw ay ililibing o kaya ipapasunog, wala ka ng idea doon. Kaya kasi nauso yung sunog. Kaya nga sabi, paano nga yung ganon? Sabi, basta sa kanya, pag nagpasunog, pag sinunog, mapunta na impyerno. Yan. Wala na. Nilagyan na lang. Walang gano'n, wala sa Bible, di ba? Unbiblical. Wala kang matibay na batayan. Kung for practical reason, cremation mas practical. Sa Mindanao nga, Bishop Pag namatay ka mag-anak mo, yung mga mo, dyan lang sa lupa na nililibing sa Hindi bahay. ba po, ano, Wow, yan. Bahay. nakalagay na sa ano, lupa ng sila. Ano pala? Sa urn. Sa
Ano bang earn sa Tagalog? Parang base. Parang base. Garapon, urna. Parang garapon. Garapon, ano? Ceramic. Kaso kung i-stay ka pa ng matagal ng 7 days, sa secretary naman, ang gasto. O yun nga. Oo, di ba? Doble, no? Kasi bibili ka pa ng ano, Nakakaulo. Hindi, at taon, ini-argila lang yata. Susunugin. Argila na, may nakilala lang yun eh. So nagsimula daw to sa prehistoric period. Ang pinakamatandang relihiyon kasi Hindu. So, para sa Hindu yan. Hindu. Hinduism. May mga archaeological evidences na nahukay na may mga urn na nagkakaedad ng mga 3,000 BC mahigit. At Hindu, yung Hindu yung lugar. So, ang mga Hindu ng mga kauna-unang Yun ang alam ko talaga yung ano meron. Tapos noong 19th century, bali tinanggap na ito ng karamihang mga Kristiyano, maliban lang sa ilang conservative groups. Pati Katoliko, pilit na rin ang O sila nga masinuno. Kasi nga, dahil nasa silip na cemetery. Dahil lalaki ng kita nila doon. Ang mga lahat halos sa Hindi ba tao, hindi ba simbahan tawag na ng yun, tinatayo, ang mga Chinese, ganun sila eh. Ini-cremate tapos pinalamayan nila. Hindi, nauna pa ang mga Christian eh. Kasi 19th century na daw, 19th century, tinangkilik na ng mga Christian groups. Maliban sa ilang conservative niya, siguro mga Baptist, ewan ko lang mga Baptist. Di pa uso ang charismatic Pentecostal during that time. Mga protestante pa lang. Tinangkilik na. Pero ang Katoliko, tinangkilik lang yan noong 1963. Doon lang yan lang tinangkilik. Nahuli ang Katoliko. Sa pagtanggap ng urn. ng cremation. Hindi sila naman yung sumabog. Sila yung nagbabawal na sama na sa tumutulong sila. simbahan nila. Okay, so klaro na sa cremation na yan, ano? Depende na lang sa iyo. Pero ulit ko, no? Hindi makakaapekto sa kaligtasan ng sino man. Oh, Bishop. Magpasunog ka man o hindi, nasa iyo na yon, ano? Kasi sabi ni Paul, di ba? Philippians 1:21, sabi ron, for me, to live is for Christ and to die is gain. Amen? So, para sa akin, ang mabuhay para kay Kristo, kamatayan ay pakinabang. Pakinabang ang kamatayan kung ikaw ay nabuhay para sa Diyos o para sa Panginoon. Di ba? Kung tinatad ka Oo. tinapos sa dagat, di pa kahit safe na gawa. Kaya hindi yung oras ng kamatayan mo, no, o ano man ang gawin sa remains mo, mahalaga nung ikaw nabuhay ka para sa Panginoon. Amen? Nabuhay ka nakasama ang Diyos. So yun po yun ang assurance. Okay, letter C. He knows the ways of man. Alam niya raw po yung mga steps ng tao, no, o mga buhay, parang ganoon, ng mga tao. Job chapter 34:21. 34 verse 34:21 21. ng Job. Bawat kilos ng tao ay tinitignan niya, ang bawat hakbang nito ay didingin sa kanya. Bawat hakbang hindi lingid sa kanya. For his eyes are on the ways of man, and he sees all his steps. So, yun ang sinasabi. Jeremiah 16:17, for my eyes are on all their ways. They are not hidden from my face, nor is their iniquity hidden from my eyes. Oh, Yung sa maganda rin yung sa Proverbs. Jeremiah Yung 16:17. yung sa Proverbs. 5:21. Proverbs 5:21. For the Lord sees clearly what man does, examining every path he takes. So, alam ng Panginoon, ano, yan nga, bilang omniscient ang ating Panginoon Diyos, maging yung atin pong mga plano, balakin, ano, yung mga way of life po natin,
tago man yan o hayag man yan, alam ng ating Panginoon dyan, walang maililihim o maitatago sa kanya pong harapan. And letter D, He knows all of man's deeds and experiences. Ayan, pati mga karanasan natin, karanasan ng mga tao, no? Psalms 33, verse 13 to 15. Magmula sa langit, kanyang minamasan lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila ay sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Okay, so the Lord looks from heaven. O, yun pala, no? Ibig sabihin, mula sa kalangitan, ano? Nakikita niya. So, gano'n lang kaliit ang, ang earth, ano? So, ganyan ka, ang Panginoon, all-powerful. He sees all the sons of men. Nakikita niya raw lahat. Walang exempted. Ano po? From the place of his dwelling. Di ba? He looks on all the inhabitants of the earth. He passions their hearts individually. Anong sabi ron ng verse 15? Ano yung nais niya? Desire niya? He passions their hearts individually. Tagalog po. Verse 15. Siyang naghuhugis ng mga puso nilang lahat, nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. So, ano uli yun? Ano raw nais ng Panginoon? Naghuhugis ng mga puso. Verse 15 nga uli. Pakilakas nga sa Terema. Siyang naghuhugis ng mga puso nilang lahat na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Naguhugis, tama ba? Opo. Ng puso Nilang lahat. nilang lahat, no? Individually. O lahat, walang exempted. Ang Diyos ang siya naguhugis ng kanyang puso. So, He considers all their works. Ano yan? Awit? Ano yan? Awit 33, 33 verse 15. verse 15. Iba yung nakasulat sa Ah. Sa Tagalog po dito, ang isip nila ay sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Sa verse 15 ng awit, 33:15. chapter 33. Ito, puso. 32. Oo nga, He passions their hearts individually. Parang layo nun. Parang sa Tagalog, He passions their hearts individually. Pag sinabing passions, yung P-A-S-H-I-O-N-S. Disenyo. Disenyo, Bishop. Ha? Disenyo, yung sabihin ng passion. Disenyo. Disenyo. O parang di ba, yung Sa passion. Ingles ng Good News Translation, He forms all their thoughts and knows everything they do. Their thoughts. Tapos sa New Living Translation, He made their hearts so He understands everything they do. Siya may gawa ng puso na kaya naintindihan niya. So, walang accepted. Lahat Sinabing He passions their hearts individually. Letter C, He knows all of man's words. So, pati salita, Psalms 139 verse 4, O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. Alam niya yun, You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. Sabi niya nito, Bishop, sa Good News Translation, Even before I speak, you already know what I will say.
You are all around me on every side, and protect me with your power. Your knowledge of me is too deep. It is beyond my understanding. So He knows everything. Even our longings, mga problems natin, pati yung mga salita, pananalita, mga bago pa lang natin bigkasin, ganon. Bago pa umibig. Bago pa umimik diyan sa alam na yung ibubukas ng labi mo. Ayun ang talagang omniscient, yung sumunod, He knows all of man's sorrows. Alam niya, pati mga problema natin, mga kapighatian, mga kadalamhatian, mga dinadala, Exodus 3:7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap ng kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaig. Oo, di ba? I have surely seen. Nakita ko ang alin, yung oppression, pagdurusa ng kanyang bayan, doon sa Ehipto. Di lamang nakita and have heard their cry. Narinig ko yung kanilang mga iyak, mga daing, di ba? Because of their taskmaster. For I know their sorrows. Di ba? Nakita, naririnig yung iyak. Alam ko rin, sabing ganon, yung kanilang mga kapighatian. So, patunay na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay omniscient God. Hindi lamang all-powerful, because omniscient. And letter G, He knows all our thoughts. Ayan po yung daming talata na yan, nasa pumusuporta. Isa na lang, Psalms 139 verse 1 and 2. Sabi roon, Awit 139 verse 1 and 2. Dito galing yung kanta. Ako'y sinisiyasa, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hingin, kahit ikay malayo, batid mo ang aking buhay. Di ba? Kanta yan, Puso ko Yung sinisiya. sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim. Kung lihim o Tiyak, Tiyak nalalaman. Diyan hango yan. Verse ka na. Ang author niya si David. Di ba si David ang author niya? Nagawa na lang ng kanta. Sa 1 Chronicles 28:9, sabi roon, As for you, my son Solomon, know the God of your father, and serve Him with a loyal heart and with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. Sa Jeremiah 20 verse 12, But, O Lord of hosts, you who test the righteous and see the mind and heart. At yung sumunod, God knows all for all eternity what will be for all eternity. Acts 15:18. Now, Ito ay sumasang-ayon sa pinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Ay, 15:18. Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay nito mula pa noong una. okay, so
Known to God from eternity are all His works. Amen. So yan po yung mga pagpapatunay na ang Panginoon na pinaglilingkuran po natin, hindi lamang po siya omnipotent, no? Kanina omnipotent, hindi lamang po siya omniscient, no? At ngayon naman God is omnisapient. Ano ibig sabihin ng omnisapient? Spelling bee siya. S-A-P-I-E-N-T. Omnisapient. Omnisap. Sap. S-A-P. T-I. P-I-E-N-T. P-I-E-N-T. Omnisapient. Ibig sabihin, He possess all wisdom. Yan po, no? Sabi ng sa Romans 11:33 hanggang 36, Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment, and His ways past finding out. For who has known the mind of the Lord? Or who has become His counselor? Or who has first given to Him, and it shall be repaid to Him? For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Ano ibig sabihin ng omnisapient? Possessing all wisdom. Sapient means wisdom. Sapient. Pwede lumalabas sa dictionary. Omnisapient. Tanong mo na lang kay mas matalino din si Chat. Meta ka na lang magtanong. Paliwanag pa saan nagsimula at may Bible verses, Romans 16:27. To the only wise God, Big glory forever. doon daw ginamit yan. Okay, number 7. God is omnipresent. Sapient yan. Omnipresent. That is, He is everywhere in the universe at all times. Omnipresent. O yan, everywhere daw, Panginoon, ano? At all times. Si Satanas po, hindi siya omnipresent. Diba? Kung nasa Pilipinas si Satanas, ginugulo yung mga politiko. Wala siya sa Amerika. Diba? Pero ang Diyos, nasa Russia, nasa North Korea, Kahit saan. nasa Amerika, nasa Italy, nasa Rome, di ba? Oh. Yun ang omnipresent He is everywhere in the universe at all times. Ganyan ka, Pero yung mga angel, even angels, hindi sila omnipresent, di ba? Diyos lang ang omnipresent. No? Si Satanas, kung saan man siya naglulungga, ang nasa Pilipinas, mga general lang. Si Gabriel, si Michael, Ganun din, hindi rin sa omnipresent. hindi rin, di ba? So, pwede nasa isang area sila. Pero, yung paglipat nila sa ibang lugar, mabilis, Swift, di ba, yung paglipat nila. Hindi ba magta-travel ng 24 hours? Punta na, nasa Pilipinas, pupunta ng Nepal o whatever. Oh. Yung travel nila, Mabilis yung travel din. mabilis. Speed of light sila. Di ba? Speed of light sila. Travel. Pero hindi omnipresent, Yun ang So, sabi nga ng Psalms 139 verse 7 to 12, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence?
If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Nandiyan ka, no? O, parang pag natulog ako sa, impyerno o sa, libingan. Kasi yung hell na yan, dalawa ibig sabihin, di ba? Pwedeng impyerno? Impyerno ba? O libingan? Di ba? Pero tsaka libingan ng bishop. Kahit na pareho, both, ano naman ibig sabihin yan? So, if I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me. Oh. Kung sasabihin niya raw, lukuban mo ako ng kadiliman. No? Even the night shall be light about me. Indeed, the darkness shall not hide from you. Hindi ka na pwede magtago sa kadiliman, ano? But the night shines as a day. The darkness and the light are both alike to you. Walang pinagkaiba. Diba? Okay, so yan po yung, ano po yung pitong, nature ng Panginoon. God is eternal. God is immutable. God is independent. God is God is omniscient. God is omniscient. God is omnipresent. Okay, so yung panlima, God is omniscient. God has yung sumunod, At yung pang-anim, God omnisapient. Pang-pito, God is omnipresent. At letter B. Tuloy natin ito. May oras pa naman. God has moral attribute or attributes. Moral attributes. There are certain moral attributes or qualities that belong to God. These, in a sense, balance out the essential attributes. What would it be like to have an evil God with such power? So, number 1, God is absolutely holy. Yan, attributes, moral, banal ang Diyos. Diba? So, andyan yung mga talata. Psalms 22 verse 3, Psalms 99 verse 5, verse 9, Isaiah 5:16, Isaiah 6:3, Zephaniah 3:5, John 17:11, 1 Peter 1:15 and 16, and Revelation chapter 4, verse 8 to 11. Basahin na lang po nyo yan. In other words, God cannot sin and He cannot tolerate sin. Oh. Ang Diyos daw po, hindi po siya nagkasala. At hindi niya sinasang-ayunan ang kasalanan. Amen? He is sinless, perfection, in the strictest sense. No? Those who want to live with God must also be holy. Amen? So, because God is holy, hindi po tayo po pwedeng makalapit sa Diyos kapag tayo po ay nabubuhay in a wickedness. Pag nabubuhay ka sa kasalanan, nag-enjoy ka sa kasalanan, lalayo ka sa banal na Diyos. Amen? So, hindi mo ma-enjoy ang presence ni Lord kapag wicked ka. That's right. Di ba? Yes. Kailangan talaga lumakad sa kabanalan. Ito yung mga talata, Di ba sabi nga sa Isaiah 6:1-4, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one has 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet.
And with two, he flew. Anim ang pakpak, ano? Ng cherubim. May pakpak sa paa, dalawa. May pakpak sa ulo, sa mukha, ano? So, cherubim lang isa pa may pakpak. Ha? Cherubim lang ang may pakpak. Cherubim? Si Michael. Wala. Sabihin, ang Hindi mo na, wala na basa. Kasi Pero, yung angel, kung pinag-aralan natin, may mga angel na may pakpak. Isa so dyan ang lahat, cherubim. lahat ng angels may pakpak. Hindi, wala. Hindi lahat. Oh, asan talata? Meron talata? Wala mabasa, pero... Meron Kasi nakita nyo, wala namang conclude, ano? Cherubim, Although, meron. cherubim ang binanggit dito, pero Cherubim. sa iba ba mga... Di ba bisa man nagbantay doon sa Garden of Eden yung sinara? Cherubim yun, di ba? Ay, nagbantay doon sa ano? Oh, yung... Sinarahan na. Oh, sinara. Di ba cherubim? Oh. Oh, ano yun? Pag cherubim, ibig sabihin, isa lang siya? O... Kahit sa angel. Ha? Kahit sa angel yan, bisan. Maraming cherubim. Oh. O di maraming angel na may pakpak. Cherubim. O ang lahat tawag ba doon. ng angel na may pakpak? Hindi. O, ano, may talata ba? Kailangan, meron supporting verse tayo, di ba? Ito kasing... Seraphim, may Oh, pakpak. may Isaiah seraphim. 6:2. Cherubim, may pakpak. Meron din. Ezekiel 10:5. Oo. Hindi. Ay, yung si Michael, sila... Michael, ang angel. Tayong tinarong na. Oh, archangel siya. Angel lang siya. Walang pakpak. Wala Sinabi. naman kay Satanas. Wala pa. Si Gabriel. Archangel din si Gabriel. Oh, Archangel nga siya. Archangel. Oh, di ba? May mga archangel eh. May mga ano. Archangel kasi sila si Gabriel, Ano? Michael, Mm. mga archangel sila. Ito naman cherubim sa seraphim. Oh. Pag sabing archangel, isang uri ng hell, hindi siya katulad ng Hindi po sila cherubim. nabanggit na may pakpak. Wala na ganun. Oh. Yung Michael. Tsaka ako din doon siya, doon sa bumangon ng Panginoon mula sa mga patay. Yung nakausap nung Mary Magdalene na sabi, wala siya dito, bumangon sa mga patay, di ba? Mm. Nakita, binata eh. So nasabi may pakpak. Binata lang nakita tao. Yun ang pagkakaiba nila doon sa cherubim. Saka seraphim. Sabagay, isang dami tayo sa pag-aaral sa angels, di ba? Oh. Angel- Oh, yeah. angel- The doctrine of angel. Oh, meron ano yan eh. Subject yan eh. Kasi may sinabi din sa Bible na anong verse to yung maging ano ka daw, maging hospitable ka. Hindi mo alam. Angel yung harap mo. At saka yung nagpakita Wala kay pa. ano, iba, nagpakita kay Abraham. Yung sabi lumipat yun eh. Pumunta na yun, sabi lumipat papunta ron na eh. Diba? Wala nang pakpak eh. Dahil isang araw nagpaiwan si Lord eh. O diba? Wala nang pakpak si Lord eh. Oh. Hindi binanggit. Binanggit silang angel pero hindi binanggit na meron silang pakpak. Oo. Pero ang mga binanggit lang na may pakpak, yung seraphim, Saka, at cheers. saka, Ah. tapos yung pakpak mo, hindi tulad ng pakpak na alam natin. Oh, sa atin si Imon eh. May mga Wala. Yung paru-paro pa. Yung paru-paro may pakpak. anim. Ito, nilarawan, anim ang pakpak, ano? May pakpak sa paa, may pakpak dito sa lapay, parang gano'n, ano? Yan ang panlipad, ano? Yung pakpak sa mukha, tinatakpan yung mukha. Diba? Covered in Siguro, space, siguro, eh. pag hindi siya lilipad, tatakpan niya ng mukha niya. Kasi lilipad yung mukha. Hindi panlipad yata yun. Ang panlipad yun dito, eh. No? May purpose, eh, yung pakpak, eh. May kanya-kanya ano, Bishop? May kanya-kanya Oh. Kaganapan sa buhay sa Okay, so, ayan. Assignment na naman yan, ano? May pakpak ba? May pakpak ba lahat ng angel? O, search Hindi natin. lahat ng angel. May pakpak. Eh bakit sa lumang tipan? Like for example, nagpakita kay Abraham, nagpakita kay Lot, no? Nagpakita sa mga man of God, no? Sa lumang tipan. Pero matapos magpakita, sinasabing angel of the Lord, di ba? At makukonklud mo na
na hindi pala angel of the Lord. Diyos pala mismo nagpakita. Oh. May mga ganyang ano, di ba? Oh. Oh. Yung ano, Bishop, yung sa ano, yung kay Abraham nga, di ba? Oh, yun nga, Abraham. Sabi tatlong anghel yung nagpunta, sabi ng author. Mm. Tapos, nakipag-usap kay Abraham. Mm. Tapos yung dalawa, tumuloy sa Sodom Gomora. Yung isa naiwan. At ano si Abraham, nakipag-bargaining siya kay ano, Oh. doon sa isang naiwan, anghel. O, sabi doon kung meron. Ang sabi Kaso ng wala. Biblia, From ang 50 author, hanggang ano, nakausap doon, ang hanggang Panginoon. 10 lang ang bargaining niya, no? Hanggang 5 nga, binaba na. Kung may 5, sabi ako, kung may 5, sabi ni Lord. Anong binilang doon? 4 lang. Parang ano sila, representative sila ng Diyos. The way they speak as if si God ang nagsasalita sa kanila. Diba, Pero sinabi angel lang- sila. Masasabi lang ng Panginoon. Oh, ayun, yun ba, yung nagpakita na yung kala Abraham ng mga ganun account. Is it literal angel? O sabi na ibang mga theologian, kasi nga, after na magpakita, sabi angel, pero tinawag na Diyos. Di ba? So sabi nila, yan ay ano, yung theophany. God speak to Abraham eh. Oo. Diba? Nagpag-usap siya sa Diyos. Sabi, God speak to Abraham. Oh, yun nga, yung theophany. Baka naman siguro, ang ibig sabihin ng author yung God's representative, na angel, siya na rin yung Diyos. Para gano'n ang Hindi. gano'n. Parang siya yung mensahero nagsabi. Ang Diyos ang... Kasi ang angel, hindi naman ano yun eh. Hindi naman sa kanya galing yung mensahe. Ang tagahatid lang siya ng mensahe kay Abraham. Messenger. Oh, yung mensahe yung nakuha ni Abraham, hindi yun mensahe ng angel, yun ay mensahe Kasi, ng Diyos. tamo, Parang tayong mga preacher, nagsasalita tayo, so, pastor, sige, paano natin intindihin kausap. ang Genesis chapter 18 verse 1? And the Teka. Lord. Talata, sige nga, tingnan natin. Genesis 18 Anong verse talata? 1. Genesis? And the Lord appeared unto Abraham, and the Lord appeared unto him, si Abraham, in the plains of Mamre. And he sat in the tent of the Lord in the day. Oh. At napakita po sa kanya sa punong insina ni Mamre. Sabi niya, pinagkonto ka ng araw. Sabi rito. Tapos pag ito'y tinuloy natin sa verse 3, ang nakita niya, 3 lalaki. At tinigil ang kanyang mga mata at nagmalas at 3 lalaki nakatayo sa tabi niya. O yan sabi, 3 lalaki raw. O, tapos, Anong talata? 1 and 2 hanggang 3. 18 ng Genesis? Genesis 18, verse 1. Verse 1 and 2? Oh. Tapos pinakain niya pa nga ito pag binasa natin yung ito. Tapos, pagdating dito, yan. Sabi pa nga rito ng anghelo, saan ito? Tapos sa 9 niya, sabi niya, where is Sarah? Sabi niya sa anghel, and thy wife. And he said, behold, in the tent, sinabi niya. O, sabi niya, 10, I will certainly return unto according to time of life. Sabi niya, I will certainly return unto thee according to time of life. Sabi niya. And Sarah, wife of the son, magkakato siya ng anak. Ito yung pag-ipag-usap niyo. Ang haba nito, Bishop. Tapos sa 13, sabi rito, and the Lord said unto Abraham, sa mga ang ninyo nakita. Angel. Oh, angel muna. Yung 4. Tapos, pagdating dito, saan pa to? Okay. Tapos 17, 16. And men rose up from, deads ba to? And looked towards Sodom. And Abraham went and put them away. Pinating pa nga niya. Tapos 17, and the Lord said, I shall hide from Abraham that things which I do. Sabi niya. Pag-usap talaga The Lord said, the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? Tapos verse 20, and the Lord, because Yun nga, unang pinapakilala ng author, angel, pero later on, sa communication nila, yung angel na nagpakita, tinatawag ng Lord. Ang paliwanag dito ni ChatGPT, ganito, 3 lalaki ang nagpakita. So lalaki lang, hindi angel, hindi Diyos. Sabi niya, tinanong ko kasi,
sa Genesis, paano paliwanag niya? 3 lalaki ang lumitaw kay Abraham. Pagtingin niya, ay may 3 lalaki nakatayo sa harapan niya. Dito lalaki Genesis ang sinabi. 18 verse 2. Ah. Lalaki rin sinabi Oh, lalaki. Ngayon, Tama si GPT dyan. ngayon, una, Mm. inilarawan silang 3 lalaki lamang. Kalawa, pero isa sa kanila ay kakaiba dahil si Abraham ay yumukod at tinawag siyang Panginoon Adonai. Verse 3. Ibig sabihin, isa daw sa kanilang 3 ay si Yahweh. Ayan na. Diyos. Hindi 3 angel yun. 3 lalaki lang. Tapos yung dalawa, yun yung dalawang pumunta. Hindi nga. Okay, Lord. Ang statement, ganito, ang statement kasi ng Bible, tatlong lalaki. So instead, 3 angel yun. Isipin natin, palalaki. Kasi siyempre, itsura kasi ng tao yung angel eh. Pero ang isa nga doon yung Panginoon. Na nag-iwan nagpakit. Dalawa lang ang tumunog. Sabi lang po rito, yung mga anghel daw ng Panginoon, minsan nag-representation ng Diyos mismo. Yung gapa nila, kaparis po si Cherubim, tagapangalaga ng kabanalan ng Diyos. Serapim, sumasamba at nagpupuri sa trono ng Diyos. Si Michael, mandirigmang anghel na tagapagtanggol. Gabriel, mensahero ng Diyos. Anghel ng mga Panginoon, na marami sila, maaaring representasyon ng Diyos. Okay, ganito. Kung tingnan natin pala sa representation kasi, sinasabi rin naman yan eh, di ba? Panahon ni Daniel. Sinabi kung sinong giving na napunta sa kanya. He's God's representative. Tama yun eh. Pero kasi dito sa kay Abraham, iba, hindi sinabing, hindi ganun eh. Hindi ganun ang ano. Yung dalawa doon, that is God's representative, punta si Domod Gomora para makukuha. Pero yung isa, tayo sinasabi mo, na nagpaiwan nga eh. Nakakaibang sinabi ron. So, pag sabi nakaiba, ay hindi nyo nakita, tao, may mukha to, pero siya yung Panginoon. Oh. Yung siya kasi, hindi siya, kasi Yung una, inilalarawan diba, ng di siya- author. Ang anghel, 3 men. yung Quran eh. Oo. Hindi papayag ang Quran mo siya. Sa buong Revelation, yuyukod sana siyang diwag. Ah. Ako'y alipin katulad mo rin. So, kaya siya yumukod because He's God. Oo. Kaya lang, ando siya sa theophany, sabi nga, katauhan o katawang anghel kung tatawagin natin. Heavenly bodies pa rin, pero angels form. Ganun No, naman. kasi hindi pwede magpakita si Yahweh sa tao. Kanya Matay siya. Kaya nga di ba sabi ng Biblia, ang Diyos ay laging nagkukumpli. So, ano ibig sabihin ng theophany? What does theophany means? Ang ano kasi ng theophany sabi nila, parang heavenly body siya, angels form. Body. Body siya pero heavenly body. Like angels form. Hmm. Heavenly form, theophany. Oh, ang theophany, Theo, Diyos. Magpakita o magpahayag. Theo, ibig sabihin, Opo. Nagpapakita ng So, Diyos. ayon sa ang theophany, ito yung pre-existence of our Lord Jesus Christ in the Old Testament. Yes, Yung terminology theophany, pre-existence, pagpapakita o pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa lumang tipan. Ito di siya pang sa ano kasi, sa dictionary kasi, medyo hawig-hawig na siya. Ang sabi ito, a visible manifestation Yun. of a deity. Visible manifestation of a deity. Oh, di ibig sabihin, Diyos manifestation Hindi siya ng vision, hindi siya visible talaga. Tapos, Oo. another Revelation. ang deity naman, the rank or Actual essential na- nature of God. God yan. Divinity. Hawakan. Oo. Capital God sent, supreme being. Yan, yun ang definition niya eh. Oh, di ba? Deity, supreme being, Oo. God. Kaya lang, siyempre, dahil ang anghel naman ay nakikita, Hindi siya God. Pero hindi siya God. pwede God, yung angel. Kaya nga tinawag na Lord di ba? Later on Kaya- Three men, tapos naging Lord. Ba't nakalagay ito sa Genesis 1, nagpakita ang Panginoon kay Abraham sa anyong 3 lalaki. 3 lalaki. Oo. Pero yun nga, sa encounter, nakita natin na sa 17, ito na the Lord said, sabi ng Panginoon, shall I hide from Abraham what I am about to do?
Pwede bang itago ko kay Abraham yung Paiwan siya. yun ang terminology ng pagka sinabing yung theophany, it is the pre-existence of our Lord Or Jesus Christ manifestation, parang in the Old pagpapakita. Testament. Pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo sa lumang tipan. Teka. At ano masasabi natin doon sa kay ano naman, kay Moses? Another pre-existence yun. Sa mababang punong kahoy. Yes, another pre-existence. Sabi Tiyo ko, pa na rin pa angels rin ng ano noon. Sabi, angels din yun eh. Pero ang nangyari, sa Kailangan- mababang punong kahoy siya. Kailangan tumatawag si... Kung makita niyo yun, yung butcher, siyempre ito, makita ko yan. So, three men. Is it possible na Yung butcher. Pero, sinong inulit? Sinong Trinity. niyukuran? tatlong persona yon? Oh. Siyang niyukuran, ang niyukuran niya ron, yung isa. Yung isa Di ba? niyukuran niya. Kasi wala namang binanggit na angel, eh, no? 3 men lang. Treatment lang eh. Pero consider, hindi yun. Kung treatment. Kasi, alangan namang, kasi kaya nga may nang binanggit. Kasi Tinatanong nga ni nga, Bishop kung posible ba na ito yung Trinity. Oo. Kasi three yung men. mga angel, ano yan, pagka lumukod ka sa kanya, sasawayin ka na. Pareho lang tayo sa So, ibig sabihin, ito palang account na ito ng 18 ng Genesis, hindi siya 3 angel, kundi 3 men. Oo. Ikaw Diba? na ngayon maglaro sa isip mo kung Trinity ba ito. Mm. Mhm. Pero, sino ba yung pumunta sa Sodoma? Yung dalawa doon. Yung dalawa. Ang sabi, angel. Oh. angel na eh. Angel na eh. Angel na. Angel na eh. So, pwedeng mas malapit isipin na yung dalawa doon ay angel. Dahil na sinabi Asan dito yung dalawa na sinabing angel? Ano talata? 19 na bishop. Verse 19? Verse 1. Oh. 19 verse 1. And that Ah, came 19. to Sodom Oo. and even Lot said, Dalawang angel. Oo, dito naman. Now, the 2 angels came to Sodom. pero sabi nito, In the evening. Space lower the ground pa rin dito eh. Nag-bound pa rin siya oh. Nag-bound pa rin sila eh. And he bowed himself with space lower the ground. So, Ang pagyukod dito, hindi naman yung yukod dito na sa lupa, pag ganun lang. Hindi naman yung bowing na ano, yung sabing worship to eh. Si Abraham kasi worship ang ginawa niya eh. Kung ganon, hindi ito literal na angel. Ito ay theophany ng Diyos. yes. Sige nga. Ayun nga, yung kinukonsider natin yung theophany. Sino? Sila eh. Hindi sinaway. Lahat ng pagkakataon sa Bible, sumasaway yung pagka-angel yun. Ano ba kaya ng face toward the ground at saka yung bowing? Oh. Sabi sa Tagalog, nagpagpapa siya sa Oh, anong ginawa ni Lot, tama verse 1 sabi now the 2 angels came to Sodom in the evening as Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and bowed down with his face to the ground. Patira pa eh. Nagpatira pa, Sa harap ng Oo. sabihin. Oo nga eh. Eh bakit hindi? pag in-accept ng sinawa, eh? angel yung pagpapatira Yung, na yun. di parang contradict. Blasphemy yun. Di nila gagawin. Contradict yun, In-accept Dapat rebuke na, no? yung panito. Ibig sabihin, Mhm. Di ba? Maiwaga. Tapos sabi na, lumilitaw. sabi ng verse 2, and he said, now behold, my lords. Oh, tinawag niya ng Panginoon eh. Oh. Please, Pwede nating yung bishop na kasi dito tinawag silang angel, ano? Pero, no, 2 angels nung una, verse 1. oo. After that, tinawag na Lord. Tignan mo, oo. Tapos, Nag-bow down pa. kung susuriin mo din na sinabi sa Revelation na yung mga angel ng 7 churches ay mga pastor pala yun. Oh, iba naman ang count nun, ano? Oo. Di ba, Bishop? Sa lumang tipan kasi alam ko, yung pagbawang kasi is hindi lang sa Diyos ginagawa, kundi sa
mga supreme, mga Supremacy. supremacy, hari. O kung yung angel dito, halimbawa, messenger, sabi mo, sa New Testament, messenger sa 7 churches eh. Ito ba, yung mga messenger? Oh. Kailangan silang Kung messenger, bakit nag-bow down? At bakit tinanggap ang bow down? Tapos tinawag na Lord. Tapos tinawag pang lords. Dito kasi Bishop, sabi nga ng mga ibang theologian, pag daw is small, hindi tumutukoy doon sa ano. Hindi tumutukoy sa Diyos. Oo. Oh. Maliit eh. Yung Kasi kung sabi Lord kasi, ang Lord kasi pwede gamitin sa tao tulad sa lumantipan. Diba? Kanila Lord yung Ano yun? ng Lord. Ngayon, tingnan mo yung original na Hebrew word niya para maging klaro. Di ba? So, okay. Tapos na angel. So, sa lumang tipan, wag natin agad-agad na i-conclude pag nakabasa tayo ng angel na iyan ay seraphim or cherubim Tama na, Bishop. or literal angel or spirit being na angel. Sometimes pinakilala ng author angel nga nung una, pero habang umuusad ang senaryo, yung mga dialogue, lumilitaw na theophany pala. Diyos pala ang kausap. Di ba? Oh. Tapos sabi nga ng mga theologian, that is the pre-existence of our Lord Jesus Christ in the Old Testament. Meron siyang pre-existence. Burning bush. Before Abraham Burning bush was. din Bishop eh. May sinabi, I am what I am eh. Di ba sinabi sa burning mula bush? sa gitna ng punong kahoy. Oo, di ba? Nagsalita. Tapos nagpakilala. Si Christ puro I am. 7 I am ang ano niya eh. Pero doon ang termino doon, ang hilang nagpakita. Ibig sa kay sa Exodus. After Exodus yun, Tapos oo. naging burning bush. Yung angel naging burning bush bigla. Pre-existence of Jesus. Of our Lord Jesus Christ in the Old Testament. Yung terminology yung theophany. Theophany. Okay, so hanggang na lang muna tayo. Okay, thank you sa mga nasa online. Tumawag si Pastor kala tapos na tayo eh. 7. Pero tumawag siya? 7. Arnold Gonzalo. God bless po. Analangin muna tayo. Pastor Jennifer, sa usas in prayer.